Magandang gabi po. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris. Tara, kwentuhan muna tayo. Dumagsa na naman ang taong gustong makiramay sa pagkamatay ni Mang Marcos. Malaking kawalan sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, lalo na sa mga kapitbahay, ang biglaang pagpanaw ng napakabait na Ginoo. Madali itong lapitan, hinga ng tulong at payo. Ito ang takbuhan ng mga kapitbahay at mga kakilala. Iginagalang ito sa kanilang lugar, pinagtitiwalaan at pinaniniwalaan. Nagagawa nitong mapagkasundo ang magkakagalit. Nauuna itong dumating sa mga kapitbahay na nangangailangan ng agarang tulong. Namumuno ito sa pagkukumpuni ng mga bahay o bubong ng mga nasalanta ng bagyo. Katuwang ng iba pang kalalakihan sa paglilikas sa mga na-stranded sa mataas na tubig baha at napakarami pang iba. Hindi ito mayaman, ngunit nagagawa pa ring tumulong sa higit na kapuspalad. Tumutulong ito sa maliit na paraan na pinahahalagahan naman ng mga taong natutulungan. Mahal ito ng mga tao kaya tila namatayan rin ang pakiramdam ng mga ito. Kaya naman ang pagdadalamhati ng pamilya ni Mang Marcos ay bahagyang naibsan. Pumutok ang ugat sa ulo ng Ginoo at ilang araw comatose sa ospital hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay. Inulila nito ang asawang si Aling Lagring at ang dalawang dalagang anak na sina Margarita at Marinela. Gaya ni Mang Marcos, mabait din ang ginang. Hindi nito pinipigilan ng asawa. Katwiran nito'y mapalad ang isang taong nabibigyan ng pagkakataong makatulong sa iba. Higit ang kasiyahang nararamdaman nila kung may mga taong napapasaya. Mababait din ang dalawa nilang anak, sina Margarita, ang panganay, at si Marinela, ang bunso. Masayahin si Marinela, makulit at may kapilyahan, habang si Margarita naman ay may pagkamahiyain at pangiti-ngiti lang. Abala si Aling Lagring sa pakikipag-usap sa mga politikong dumating. Abala na rin ang mga magulang nito sa pag-estima sa iba pa nilang kakilala at kamag-anak. Ganon din sina Margarita at Marinela. Kausap naman ng mga ito ang mga kaibigan. Isang grupo pa ng mga kabataan ang dumating. Kakilala ni Marinela ang babaeng kasama ng mga ito. Sinalubong niya ito, pinaupo at inasikaso. Ipinakilala nito ang mga kasama. Sa pagdating ng mga ito, nabuhay ang lamay. Nasimula ng masayang laro. Ang paglipas ng mga oras ay di na nila namalayan. Ganon din ang mga taong nasa lamay dahil sa panonood sa kanila. Natatawa rin si Margarita, lalo pa at naagaw ng isa sa mga ito ang pansin niya. Ipinakilala sa kanya ni Marinela ang mga ito, ngunit si Ayan ang nagmarka sa isip niya. Matangkad, balingkinitan ang katawan, maganda magdala ng damit, magandang umiti, at pogi. Nahuhuli niya rin itong tumitingin sa kanya, at sa tuwing mangyayari yun, ay nararamdaman niyang tila may paru-parong lumilipad sa loob ng tiyan niya. Pakiwari niya'y may nagtatambol sa dibdib niya. Noon niya lang naramdaman ng ganoon. Nahihiya rin siyang malaman ng kapatid na may crush siya sa bisita nito.
sa lalaking noon lang nila nakita at nakilala sa lamay pa ng papa nila. Kinagabihan ay muling dumating si Ayan kasama ang isa pang binatilyong nakipaglamay kagabi. Kapapanik lang ni Marinela para matulog, kaya si Margarita ang umistima sa mga ito. Nanlalamig ang mga palad niya habang kinakausap si Ayan. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pangkaraniwan lang naman ang ihip ng hangin, ngunit nangangatog siya at tila ginaw na ginaw. Hindi tuloy siya makapagsalita hanggang sa hindi na rin ito nagsalita. Ilang sandali pa ay nakita niyang papalabas si Marinela. Papunta sana ito sa mama nila pero nahintong ito sa paghakbang at luminga sa kinaroroonan nila. Nang ibalik niya ang paningin kay Ayan, nakita niya itong nakatayo. Nakataas ang dalawang kamay at winawagayway sa ere. Kinukuha nito ang atensyon ng kapatid niya. Nakangiting lumapit si Marinela sa kanila. Sinabi nitong nagrarally na ang mga bulate sa tiyan kaya nagising para kumain. Natawa si Ayan. Namula ang makinis na mukha. Itinago niya ang nararamdamang kilig, lalo kasi itong naging makisig sa kanyang paningin. Masarap sa tenga ang tawa nito. Nakakahawa. Nagpaalam si Marinela sa kanila. Nang sila na lang uli, nagbiro si Ayan na ninitian niya naman. Muli itong nawalan ng inik nang hindi na siya magsalita. Sa tuwing titignan niya ito, ay nakatingin naman sa iba. Mabilis niyang ipipihit ang mukha kapag gumalaw ang mukha nito upang hindi siya mahuling nakatingin. Narinig niya ang pagtikhim nito na tila ba may nakabara sa lalamunan at gustong alisin. Ilang sandali pa ay papalapit na si Marinela. May dalang tray ng pagkain para sa kanilang tatlo. Umuusok pa ang pansit sa malukong na plato at nagpapawis ang pitsil na may lamang juice. Maagap namang tumayo si Ayan. Sinalubong ang kapatid niya at kinuha ang tray nitong dala. Tinawag ni Marinela ang kasama nito na magalang namang tumanggi dahil may kausap na dalagang nakikipaglamay din. Kahit busog ay kumain na rin siya para kumain din si Ayan. Gusto sana niyang sawayin ng kapatid dahil sunod-sunod ang ginagawang pagsubo at kahit may laman pa ang bibig ay nagsasalita na. Ngunit tumatawa si Ayan. Nasisyahan sa kilos na napapanood sa kapatid niya. Nailing na lang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ikinatutuwa pa ng mga nakakakita kay Marinela ang ganoong kilos. Kung makikita ito ng mama nila ay tsak na masesermonan na naman. Para na rin lang narinig ang ikakatwiran nito na ang table manners ay para lang sa mayayaman at depende sa okasyon at sa mga kaharap. Kailangan daw ay flexible. Dapat daw ay pangmasa. Nalinga niya tuloy ang ataol ng papa nila. Ganun kasi ang katwiran nito noong nabubuhay pa. Masayang nagpapalitan ng kwento sina Ayan at si Marinela habang kumakain. Natatawa din siya hindi dahil sa jokes ng mga ito, kundi sa naririnig na pagtawa ng binata. Mag-uumaga na nang magpaalam sila Ayan. Kumaway pa ito sa kanya bago tuluyang umalis. Kumaway din siya at ngumiti bilang ganti. Natigilan siya nang mapansing nakatingin sa kanya ang kapatid. Noon niya lang napansing wala na pala siyang kinakawalan. Mabilis niyang ibinaba ang kamay. Naiiling namang tumalikod si Marinela at saka pumanik sa hagdan. Ikatlong gabi ng lamay ay muling dumating si Ayan at nakipaglamay.
Dumating din ito sa huling gabi at kasama rin nila ng ihatid ang ama sa huling hantungan. 6 na buwan ang matuling lumipas. Nasa recovery stage pa lang sila sa pagkawala ng ama. Nang isang madaling araw, ay natagpuan ang bangkay ng kanilang ina. Ayon sa investigasyon, hinold up ito dahil nawawala ang suot na alahas at ang perang gagamitin sa pamamalengke. Ayon pa rin sa mga investigador, marahil ay kilala ng mama nila ang salarin, kaya pinagsasaksak hanggang mamatay. Muling nagluksa ang mga kakilala, mga kapitbahay at mga kaanak nila. Halos hindi makausap sina Margarita at Marinela. Nagtulong-tulong naman ang mga tiyuhin at tiyahin nila sa pag-aasikaso ng lahat. Ibinurol si Aling Lagring sa kanilang bahay. Dumating ang mga kaibigan nilang magkapatid, kabilang si Ayan. Kahit paano ay sandali nilang nakalimutan ang kalungkutan. Matyaga nitong pinaglulubag ang loob nila. Lalo na ang masayahing si Marinela, na mula nang mamatay ang kanilang mama, ay parati ng malungkot at mas gustong mag-isa. Laging magkasama ang dalawa, magkausap. Nasa gawing gilid lang si Margarita. Nagkakasya na lang sa pagtanaw sa binatang 6 na buwan na rin hindi nakita. Isang malalim na buntong hininga ang pinawalan niya upang paluwagin ang bara sa lalamunan. Tinignan niya ang bunsong kapatid. Maputla at nanlalalim ang mga mata. Humpak ang magkabilang pisngi. Nakakain lang ng marami ng saluhan ni Ayan. Inilipat niya ang tingin sa binata. Matyaga nitong inaalisan ang tinikang isda at saka inilalagay sa pinggan ng kapatid niya. Hindi ito pumayag na tapusin agad ni Marinela ang pagkain. Hindi rin pumayag na soft drink ang inumin ng kanyang kapatid. Gatas ang ipinainom dito na ito pa mismo ang nagtimpla. Marahil ay naramdaman ni Aya na nakatingin siya. Pumaling ang mukha nito sa kinaroroonan niya. Ngumiti siya bilang ganti at saka ipinaling ang mukha sa ataol ng ina. Nagulat pa siya nang mapansing nakatayo ito sa tabi niya. May dalang isang tasang gatas at iniaabot sa kanya. Ipinapainom. Lumukso ang puso niya sa tuwa. Tinanggap niya iyon. Hanggang hindi niya nauubos ang gatas ay hindi ito umaalis sa tabi niya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Mistulang mainit na palad ang nag-aalala nitong tinig. Humahaplos sa damdamin niyang puno ng pighati. Kung maaari lang ay bagalan niya ang pag-inom upang patagalin ang pananatili nito sa kanyang tabi. Tumango siya at inubos ang gatas. Kinuha nito ang tasa at iniabot ang panyo sa kanya. Isimenyes nito ang labi niya. Mabilis niyang pinunasan ng bibig na nagkaroon pala ng marka ng gatas. Tumalikod na ito kaya hindi na niya naisauli ang panyo. Hinatid na lamang niya ito ng tingin habang naglalakad pabalik sa kanyang kapatid. 4 na gabing ibinurol si Aling Lagring at sa mga gabing yan, palaging dumarating si Ayan. Hanggang sa libing ay nakasama nila ito. 3 buwan ang matuling lumipas. Isang umaga, natagpuan ang malamig na katawan ng tiyahin nila Margarita at Marinela sa likod ng buhong gusali, malapit sa bahay nila.
Gaya ng naging teorya ng mga investigador sa pagkamatay ni Aling Lagring, hinold up din ito at pinatay sa saksak. Muling nabalot ng sindak ang magkakapitbahay sa kanilang lugar. Ang tiyahing kasama at nangangalaga sa magkapatid ng mag-asawang kamakailan lang ay ipinagluksa nila ay patay na rin. Umugong ang napakaraming haka-haka. Tahimik sa kanilang lugar. Maliban sa ingay ng kabataang kahit hating gabi na, ay naglisaw-lisaw pa sa daan at mga kababaihang nagkichismisan, ay wala nang iba pa. Walang nagrarambulan at nauuwi sa saksakan o barilan, at lalong walang naho-hold up at pinapatay. Nagsagawa ng mas malalim na investigasyon ng mga pulis. Nahihirapan silang tukuyin kung sino ang salarin. Walang testigo, walang ebidensya, at lalong walang motibo maliban sa hold-up. Mayroon namang CCTV sa lugar, ngunit naganap ang hinihinalang hold-upan sa lugar na hindi naaabot ng kamera o kaya'y hindi gumagana ang CCTV. Masusi nilang pinag-aaralan ang pangyayari. Sinusubukang makakuha ng lead sa pamamagitan ng pagdudugtong-dugtong sa tali ng investigasyon. Ang unang insidente ay naganap 6 na buwan pagkaraang mamatay si Mang Marcos. Napatay si Aling Lagring. Ang ikalaway pagkaraan ng 3 buwan, ang tiyahing tumatayong gardya ng 2 dalaga ang hinoldat din at pinatay. Naiiling na napabuntong hininga ang mga pulis na nag-aanalisa ng kaso. Dahil ayon sa autopsy report, ang puwersa ng pagsaksak at lalim ng mga sugat ay magkapareho. Nangangahulugang ang humoldat at pumatay kay Aling Lagring at sa kapatid nito ay iisa. Ang tanong, sino at bakit? Kung galit ito kay Mang Marcos o may nasagasaan ng butihing Ginoo, sapat na ang pagkamatay nito upang matahimik ang kung sino mang may gustong mawala ito. Kung ang gusto naman ay gumanti at gustong pahirapan si Mang Marcos sa pamamagitan ng pagluluksa, para saan pa? Lumao na nga ang punterya. Kung ang balak naman ay likidahin ang buong pamilya, bakit iniisa-isa pa? At bakit pa? Kung mawawala ang haligi ng bahay ay gugulo na ito, kaya hindi na kailangan pa. Ang serial killing ay isinama na rin nila sa piraso ng puzzle na gusto nilang magkaroon ng mukha. Napahagod sa batok ang mga pulis. Sandaling nag-coffee break sa kanilang pinag-aralan ng mga pangyayari. Dahil na rin sa magkasunod na insidente, ay kumilos na ang kapitan ng barangay. Ginawang madalas ang pagronda ng mga tanod na may kasamang pulis. Ipinaayos na rin ang mga sira at inilapit na sa mayor ang karagdagang CCTV camera. Subalit, hindi pa lumilipas ang 1 buwan, ay natagpuan ng patay ang isa sa magkapatid. Animo bangungot ang nangyari. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang magkakapit-bahay nang ilabas mula sa loob ng bahay ng mag-asawang Marcos at Lagring ang nakabalot na bangkay. Hindi rin makapaniwala at nag-iiyakan ang mga kamag-anak ng magkapatid habang hinahatid ng tanaw ang isa pang pamangkin. Ang pamangkin nakaposas
Sa silid nito ay nakita ang larawan ng isang magandang lalaking nasa pagitan nilang dalawa. Sa iba pang larawan ay makikitang yakap ng lalaki ang nakatatanda, habang sa isa pa ay inaalalayan at pinapayungan naman ang nakababata. Mababasa sa mga mata ng magkapatid ang malaking pagkagusto sa lalaki. Matinding selos. Yan ang naging hinala ng mga pulis sa motibo ng pagpatay. Ngunit sa paghahalughog nila sa silid nito, natagpuan ang mga alahas ng inang si Aling Lagring at ng kanilang tiyahin. Natagpuan din ang malaking kitchen knife, guwantes at mga damit at tuwalyang may natuyong dugo. Darating siya. Sigurado ko. Nung mamatay si Papa, dumating siya eh. Kaya lang, hindi ko na uli siya nakita. Miss ko na siya. Kaya, para magkasama ulit kami, pinatay ko si Mama. Ang saya-saya ko nang dumating siya. Gabi-gabi ko siyang kausap. Kaya lang, nung mailibing na si Mama, hindi ko na naman siya nakita. Ayokong puntahan siya kasi kakahiya ha. Ako ang babae eh. Dapat siya ang pumunta sa akin, di ba? Miss ko na siya. Talagang miss ko na siya eh. Kaya pinatay ko si Tita. Tapos nun, binating ulit siya. Ang sweet niya. Ang saya-saya ko na naman. Kaya lang, hindi na naman siya bumalik. Ayoko nang maghintay ng matagal. Kaya, gumawa uli ako ng paraan. Nagsorry naman ako sa kapatid ko bago ko siya pinatay eh. Kailangan lang talaga. Oo, kailangan lang. Sabi naman niya, ibibigay niya sa akin ang lahat ng magpapasaya sa akin eh. Kaya alam ko, payag siya. Alam ko hindi siya magagalit kung papatayin ko siya para pumunta uli si Ayan. Siyempre para makasama ko uli siya. Dapat ilagay-agad nila sa ataw ng kapatid ko para puntahan ako ni Ayan. Teka nga pala. Paano kung hindi na naman siya bumalik pag natapos na ang libing? Sino na ang papatayin ko para paglalamayan namin? Paano hindi siya pupunta sa lamay kung walang patay? Sino kaya ang papatayin ko? Si Lola? Si Lolo? Alam ko na. Yung mga pinsan ko. Tama! Yung mga pinsan ko. Sigurado pupunta na naman si Ayan. Makikita ko na naman siya. Magkakasama na uli kami ni Ayan. Tama! Napahilamos sa mukha ang mga pulis. Sumelis naman ang mga psychologist na kasama ng dalaga. Iniangat ang isang folder na naglalaman ng medical records hinggil sa depresya nito sa pag-iisip. Sakit na muling sumumpong ng mamatay ang amang nakapagpapakalma rito. Nalulumang ibinaba ng pulis ang hawak na medical records sa ibabaw ng mesa matapos iyong basahin ang folder kung saan nakasulat ang pangalan ni Marinela. At dito na po nagwawakas ang kurot ng kilabot. Bago po ako magpaalam, may pasasalamatan ko po muna ang naging blessing sa amin ni Delivery Boy. Shout out po at maraming salamat, Shimako Japan Vlogs. Kung may time po kayo, bisitahin niyo po ang channel niya. Igagala niyo po kayo sa bansang Japan.
Shout out at maraming salamat, Only Nedge. Kung mahilig po kayo sa mga cross-stitch at iba pa, bisitahin niyo lang po ang channel niya. Shout out at maraming salamat, Lola Becky. Kung nami-miss niyo po ang inyong lola, lalo na ang mga payo na magiging gabay sa ating buhay-buhay, bisitahin niyo po ang channel ni Lola Becky. La, salamat po sa blessing na pinadala niyo sa akin. Thank you po, Lola Becky. Shout out at maraming salamat, Ma'am Tomodachi ko Vlog, Baby Loves Flor Sansales, Baby ko Margin from Hong Kong with Love, Cheche, Strongheart at Jekyll, Miss Eva Macabio, Nanay Lydia, Miss Maricel Matienzo, Candy Balancio, Roxy Manansala, Sis Guapa, Shempoy Vlog, Ma'am Jilan Shin, Miss Savannah Marsan, Ma'am Eriza Miguel, Ma'am Aiza Del Ocampo, Miss Olivia Marsan, Miss Rich Jane Gopalan, Miss Jennifer Ortilia Salvador, The Corset Queen, Lani Moranya Original, Miss Renis Kapampangan Recipes, Kapatid Idol, Tik Tilaok Stories, Miss Mama Len's Family Vlog, Kuya Happy and Simple Living, Mayora Helen BTV, Miss Darcy Doday at Boss Doy Sakuragi, Miss Meryl V at sa Del Rosario Family, Poging Kamatayan, Ma'am Jeneline Mason, Miss Ending Vlog, Sir Angelito Jr. Gamit, Kawai Cruz, Sir Alex Bisdak at Sir Alex Bagani Bisdak, Miss Neneng Sintonado TV, Miss Mami Rachel Vlog, Miss Marlene Madeline Vlog, Opa Kiros Vlog, Direct Von James D, Sis Kunyang Kadama, Nak Opel Vlog, Simply Rose, Dream Rose 31 SG, Madam Pepay, Miss Evie Delphine, Marikit Melay Odonio Vlog, Camiguin Island Kitchen, Kambal Susie Jasmine Life in UK, Ma'am Lynn The Explorer Vlog, Chef Team of Christine Japa Kitchen, Ma'am GTN Channel, Miss Minnie Jane, Miss Jenny Sakules, Happy Cats 8, Manay May, Nanay ng Kusina, Mula Family, Miss Lovely May Galula, Naki Rubes Kimas, Z. Irabon, Sir Egay Alan, ARDG08, Fulgus MacLeod, PH Mover, Beshi Super Tekla, at sa tatlong angels ni Ate Kilabot, Rhea Lynn, Rhea Laika, at kay Bunso, Rhea May. Shoutout din po kay P.I. House, Ate Roselyn, at sa pamangkin niyang si Jenny. Shoutout and thank you so much to our Malayali family, Polos PS, Asif Watch Store Collection, Madonna's Multi-Creatives, Remia Atus World. Shoutout at maraming salamat po, Team Lablab, Team Premier, at Team Explorer. At syempre po, sa inyo pong lahat na patuloy na nakikinig sa mga oras na ito, maraming salamat po. Ako po ay pansamantalang magpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!